Okay mga kapengyo, pag-usapan naman natin itong ang viral video ngayon dito nga sa SM Mega Mall. Issue about nga dito sa gwardyang nagtatrabaho lamang versus vendor na nagtitinda ng sampagita, na kung saan sinita nga ng gwardya ito dahil nga nakaka-distract ito sa mga tao na dumadaan, na talagang kung iisipin natin mga kapengyo, no, dun sa video mali-mali talaga yung gwardya. Pero sa kabilang side naman mga kapenyo, no, syempre tignan din natin o busisiin natin maigi kung bakit ba siya sinita ng gwardya, kasi hindi po kumpleto yung video Bali yung video po dito kasi talagang doon na to mismo sa issue, no, nung pinapalis na siya ng gwardya, nung halos sipain siya at tanggalin yung sampagita, no. Kumbaga yun po yung masakit, no. Kumbaga nahusgahan na rin yung gwardya kaagad, which is hindi pa naman natin alam talaga kung ano ba talaga yung tunay na nangyari. At tara mga kapeng, yung panoorin lang natin yung clip video na nangyari nga dito sa bata versus sa gwardya. So yan mga kapeng, no, makita nyo tinanggal ng gwardya, no, yung sampagitan ng bata, kaya yung bata nagalit, no, at pinapalo niya pa yung gwardya rito, no. So makikita nyo yung reaksyon ng bata. Nako, no. So makikita nyo mga kapenyo, wala nang ginawa yung gwardya rito kung hindi sumalag na lang sa atake ng bata, dahil hindi rin niya pwedeng saktan yan, makakasuhan sa child abuse. At pangalawa, nasa public place kasi, no. So yung gwardya kasi mga kapenyo nagtatrabaho lang naman din, no. Kumbaga kung titignan nyo yung side ng gwardya, sa pagsita niya wala namang problema. Ang mali niya dito talaga, bakit niya kasi winasak, no, yung sampagita, which is very wrong. Yun dun talaga siya nakitaan ng butas. Kung sinita lang sana niya at pinaalis na lang niya yung bata, wala sanang issue na nangyaring ganyan. Kasi talagang ang pangit lang tignan, no, na panghugot niya ng sampagita, nagtatrabaho lang naman din yung vendor. O palagay na natin na nagkamali yung vendor, pumwesto sa dyan, pero hindi pa rin niya dapat o wala siyang karapatan, no, na sirain o hawakan yung mga gamit na meron yung bata. So yun lang po yung rito, no, nakakairita. Kaya napakadami pong nagalit dito sa gwardya. At sa kabilang banda mga kapenyo, ang pagkakaalam ko nasibak na nga, no, etong gwardya, no, at talagang makakasuhan nga itong gwardya dahil sa kanyang ginawang paglabag. Pero ang akin lang mga kapenyo, ginagawa lang naman din ng gwardya yung kanyang trabaho, at alam naman natin na pamilyado rin, no, itong gwardya, kawawa din naman pumasisibak agad sa kanyang pwesto. Siguro I think mas mainam kung mag-public apology na lang yung gwardya, dahil meron din talaga siyang mali dito, no, sa paghugot nga niya ng sampagita doon sa bata. Ang mali lang din kasi ng bata dito mga kapenyo, no, hindi dapat din siya pumwesto sa hindi naman dapat talaga pwestuhan. Kumbaga hindi rin siya pwedeng basta-basta na magtinda na lang, katulad niya nakahambala siya dyan sa may mall. So natural na gagawin ng gwardya yung kanilang protocol, sisitahin talaga niya to. At sasabihan niya ito na, bata, alis ka dyan kasi nakakaabala ka sa mga tao. Pero siguro lang sa aking pananaw, matigas din siguro ang ulo nitong bata. Ayaw din magpasaway o ayaw din umalis. Kaya itong gwardya, sa pikon niya, kaya niya ginanon, no? Kasi hindi kumpleto yung video Kaya ang hirap pong manghusga kaagad, no? Mahirap nating sabihin na, walang yatong gwardya. Mahirap no? Kasi yung gwardya, kita naman natin, no? Nung mga pinagpapalo na siya ng bata, hindi na po pumapalag yung gwardya. Para sa akin mga kapenyo, hindi deserve ng gwardya na matanggal sa kanyang trabaho, kasi nagtatrabaho lang naman din tong tao, no? At ganun din yung bata, nagtatrabaho lang din siya. Kaso lang, no, mali kasi rin yung pwesto ng bata, at ang mali naman ng gwardya yung pagkuha nga niya sa sampagita ng bata. So parehas may mali sa tingin ko lang. So hindi deserve ng gwardya na matanggal siya sa kanyang trabaho. Siguro mag-public apology na lang talaga mga kapengyo.